Ang ating talatang pagnilay-nilayan sa araw na ito ay hango mula sa aklat ng Romans chapter 12 verse 1. And it reads, "Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service or worship." May the Lord add blessing to the reading of His word. Sa ating talatang nabasa, makikita natin dito na ang nagbibigay ng pakiusap, no, pakiusap. This is an urge coming from someone na dati siyang hindi lang siya dati kundi isa siyang mangangaral, no? Before niya na-encounter si Jesus bilang kanyang personal na Panginoon at Manliligtas, ang writer na ito na si Pablo ay siyang isa sa mga taga-usig, no? Siya yung umuusig sa sekta nung time na yun, sekta ng tinatawag ay The Way. Ito yung gawain ng Panginoong Hesus. At siya yung talagang hindi lang siya kumbaga disapproves what these people are doing, kung hindi talagang very active siya na maghanap at kanyang pinaparusahan, no? In fact, he was even there when the first martyr, si Stephen, was stoned to death, no? Yun po yung kanyang buhay po noon. At dito natin makikita na nung hindi pa kasi siya naging Paul, nung Saul pa lang siya, yun yung kanyang buhay. But when he encountered Jesus, everything changed. No, everything changed. Kaya nung sinulat niya yung talatang ito na nagsasabi na, "I urge you, brethren, to present your bodies a living and holy sacrifice," ito yung patutuo ng kanyang buhay. Because when he met Jesus, he gave up everything. And then, dinedicate niya na yung buhay niya para ipalaganap yung magandang balita. Ganon din sa ating buhay ngayon, no, sa kasalukuyan. Hindi naman nangahulugan na gayahin natin yung buhay ni Pablo na kung saan talagang kung saan-saan ka magpupunta, magmi-mission at yun na dumaan siya sa mga iba't ibang mga pagsubok, no? Nakulong pa siya, maraming parusa siyang pinagdaraanan. Pero ang panawagan ng Panginoon Hesus dito sa ating nabasang talata na hayaan natin na tayo bilang tagasunod ni Kristo, na tayo ay nagpo-profess that we are followers of Jesus. Kinakailangan yung buhay natin ay maging isang patutuo ng buhay na binago ng Panginoong Diyos. No? Kasi maraming tao diyan nagsasabi, "Oh, ako Christian ako, ganito." Pero walang bunga eh. No? At the end of the day kasi importante meron tayong bunga. Meron tayong ika nga tinatawag na fruit of the spirit, no? Makita po sa atin yung pagbabago ng buhay natin bago natin nakilala si Jesus at nung nakilala na natin siya at tinanggap natin siya bilang ating personal na Panginoon at Manliligtas. Kasi yun lamang po ang tanging paraan para maakit yung ibang lumapit sa kanya eh, 'di ba? Kasi ang mga tao ngayon sawang-sawa na sila sa mga napakaraming pangako, napakaraming mga kung ano-anong pinagsasabi, lalo na yung mga politiko natin, di ba? Pero ang hinahanap na po nila ngayon ay yung sino ba yung ika nga masasabing authentic, no? Sino ba yung mga tao na totoo sa kanilang mga sinasabi, totoo sa kanilang buhay? Yun po yung hinahanap po nila ngayon. At harinawa, yun tayo ang maging ganong klasing mga tao na the moment we say that we are followers of Jesus, the moment we say that we are the follower of what the Bible says, we obey whatever the Bible says, makitaan tayo ng bunga. Para upang sa gayon ay ang mga tao na sa paligid natin ay maakit na lumapit sa Diyos at sila ay handang sumunod sa Kanya sapagkat nakakitaan nila ng pagbabago ang mga tagasunod ni Jesus. Harinawa yun ang ating mga desire ng ating puso. Pero huwag natin kalimutan, no? Lahat ng bagay naman patungkol sa mga bagay ng Diyos, hindi natin kaya sa ating sariling kapangyarihan. Wala tayong kapangyarihan sa totoo lang. All we need is what? All we need is surrender, no? We have to surrender to God. Yun po yung paanyaya po, yung pakiusap po ni Pablo. We have to surrender everything to God and trust God, the creator of all the heavens and the earth, to do everything, to provide for us, to do miracles in our stead para may pakita ang pag-ibig, ang kabutihan ng Panginoong Hesukristo. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat
sa inyo pong paalala sa araw na ito na tunay nga po, O Diyos, ang iyo pong hinahanap, Panginoon, ay mga puso na isinusuko sa iyong paanan, Ama. Ang aming pong buhay na maging buhay po ng sakripisyo. Ang aming pong buhay maging patotoo na kami po ay nababago sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu sa aming pong patuloy na pagpapasakop sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Panginoon, idinadalangin po namin ang buong klaseng ito. May everyone, O God, who joins this program be able to encounter you in a special way as we continue on with our lesson for today. Buksan mo ang puso ng bawat isa at tunay nga po na tumimo sa amin ang aming pong aralin at maging kabahagi po hindi lamang sa mga darating po na DOH exams, kung hindi po maging bahagi po sa buhay ng bawat isa bilang mga kasapi po, bilang mga manggagawa sa ilalim po ng massage industry. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri at pagsamba aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so once again, tayo magpapatuloy sa ating... by the way, okay po yung audio. Wala po tayong problema. Thumbs up po ba yung audio natin? Ayan, thank you. Okay, thank you, Leilani. At sa iba pa na nag-thumbs up. Yes, si Loida and the others. Okay, mabuti po. Wala tayong problema sa ating audio. At ngayon na ating pagpapatuloy ng ating aralin, kung inyong maalala sa mga nakalipas na araw, pinag-usapan natin yung Code of Ethics, no? Ano ba yung pamantayan ng behavior ng isang may tuturing na massage therapist at eventually you would be by faith, no? Sa puso ko, kayo eventually maging licensed massage therapy, no? So mahalagang-mahalaga ang talakayin na ito para malaman natin ano ba yung inaasahan sa atin ng DOH, no? Na siyang magbibigay sa inyo ng lisensya. Ano bang inaasahan sa atin ng maging ng nasa paligid po natin, no? Mga inaasahan sa atin ng ating kliyente, mga inaasahan sa atin ng ating maging ng general public bilang mga massage therapist. Kaya kung nyo malala po noong una nabanggit ko sa inyo na sinabi ko, tayo bilang LMT, tayo bilang licensed massage therapist, hopefully, Lord willing, tayo hindi lamang po dapat nagmamasahe. Tayo or kayo, kabilang na, no, kayo eventually, ay magiging educator. No? Ano pong ibig sabihin ng educator? Kayo ay may tungkulin na isulong kung ano po yung mga adhikain, ano po yung layunin po ng industriya ng pagmamasahe. No? Kailangan nating gawin po yun kasi marami pong nangyayari sa paligid po natin at hindi natin maiwasan, no? Nagkakaroon po ng hindi magandang ng stigma. No? Pag sinabing masahista, naku, samot-sari pong pumapasok sa isipan ng mga tao sa paligid po natin. Di po ba? No? Kasi may mga nauna sa atin kung ano-ano yung mga pinanggagawa nila eh. No? Kaya kung may mga raid, mga ganun, no? Na may mga sinalakay ang ating mga otoridad na mga spa, ganun. Ang lumalabas, alam po ninyo, ang masaklap ang lumalabas pagka nagbabalita na po yung mga reporter, ang kanilang description agad, masahista, no? Kaya kung if you remember, a long time ago, lagi po yung sinasabi sa amin ng DOH sa mga panahon na kami po yung mga nagsasanay, lagi pong pinalalanan sa amin ng DOH na tulungan yung iangat ang industriya ng pagmamasahe, no? Kaya instead na tawagin po natin yung kapwa natin o yung sarili natin bilang mga manggagawa, kailangan hindi po natin sila hayaang tawagin po tayo na masahista, kung hindi tayo po ay mga massage therapists, no? Massage therapist. At eventually kung kayo ay licensed na po, tayo ay mga licensed massage therapists, no? So everything will start from there, no? Kailangan magsimula po yan sa bagay na kung saan ay when we identify ourselves to this sector, to this industry, tayo po ay mga massage therapists. Ayan po, no? Kaya tuloy natin po yung ating pong discussion. Nasa ilalim na po tayo ng ating pong obligasyon, ng ating pong duties towards other massage therapists, no? Ano po yung unang mapapansin po natin? Tunghayan po natin sa bagay ng unang makikita natin sa ating slide.
duties towards other massage therapists. Ito'y tungkulin sa ibang mga massage therapists. Ang sabi rito, massage therapist must work harmoniously with other or her colleagues and be willing to share knowledge and experience for the common interest of all. No? So, ibig sabihin po nun, hindi kailangan po nating magtulungan. Kailangan po nating kailangan po nating magkaroon ng ugnayang maayos, no, sa kapwa natin mga nagmamasahe. At dinugtong po rito, we have to show willingness to share knowledge and experience para sa kabutihan o para sa kapakanan ng lahat, no? So kailangan po natin, we have that heart to share with other people what we know, what we have learned, para sila din ay umangat din sa kanilang kalalagayan, no? Ang pangalawa, massage therapist must observe utmost caution, tact, and prudence regarding the professional conduct of massage therapists. Okay, so what do we mean by that? Kinakailangan po natin na magkaroon po tayo ng pag-iingat, no? We have to bridle our tongue, ika nga, no? At maging maingat po sa ating mga pagkilos, no? Sa ating pakikitungo sa ating kapwa na mga manggagawa. At yung pangatlo, he or she must not say anything that lessen the client's confidence on his or her colleagues. No? So wag tayo maninira ng ating pong kapwa. No? Wag po nating silang siraan at para tayo ay magkaroon ika nga ng advantage, to gain advantage with other massage therapists. No? So iwasan po natin yung paninira. And then ang sumunod po ay we should not we should not take charge of client under the service of another massage therapist, nor advise the client's relatives unless in case of emergency or until the attending massage therapist has endorsed the case to him or her. Ito po yung salita na kung saan ay yung karaniwan nating naririnig, yung salitang panunulot, no? Iwasan po nating manulot ng client na may client. Kasi po, minsan po yung mga katulad ko, may mga pagkakataon po na pagka ako'y nagpamasahe sa isang spa, hindi mo maiwasan, no? May tipo kang gusto yung siya lang yung mag-handle sa'yo, di ba? And then, because you're happy with the service that's being given, what do we do? Mas malaki yung ibinibigay natin tip, di ba? Hindi naman kalakihan, but it's something that, because of the gladness of your heart, binibigay mo doon sa nagmasahe sa iyo. So yun po yun nagkakaroon po ng loyalty, nagkakaroon po ng magandang relasyon at yun po yung sinisika po ng client na matanggap, no? Through that person, through that massage therapist. Kaya ang sabi lang po dito, wag tayong gumawa ng anumang hakbang na sulutin, kunin, siraan yung kapwa natin, and then para makuha natin yung account. That is a no-no. That is a big no-no. Okay? Ayan, okay. So, reconcilable differences of opinion or conflicts among massage therapists must be referred to the Center of Health Development. So, yun yung hindi natin maiwasan, di ba? May mga pagkakataon na hindi tayo nagkakaroon ng pagkakasundo-sundo, na may iba-iba tayo mga opinion at may mga conflict na nangyayari, no? Dito po, nakalagay po dito na kailangan na i-refer na to sa Center for Health Development. So you're talking of the DOH Regional Office. Pero hangga't maaari po, huwag natin itaas po sa kanila, kung pwede po, tayo-tayo na lang po mag-uusap. Kung pwede po, tayo-tayo na lang po mag-aayos ng mga gusot po natin. No? Huwag na nating idamay po yung iba. Yung DOH po, ang dami na po nilang ginagawa. Dadagdagan pa natin. Ating mga petty quarrels. No? So, yun po yung iwasan po natin. Okay? And then, ang sumunod po ay other licensed massage therapist, ito yung mga kasamaan po natin sa industriya, must be encouraged to participate in the process of self-regulation. Okay, ito na yon. Ito na yung paborito kong talakayin. Ano po? Maganda po sana kung mayroon tayong isang organisasyon na
talagang ano, maisakatuparan po natin yung tinatawag nating self-regulation, no? So how can we regulate ourselves if we are not organized among ourselves, no? So yun yung malaking katanungan po diyan, no? Kaya tulungan niyo ako, tulad sinasabi ko, ipanalangin natin, no? Somewhere magkaroon po ng isang grupo sa ating hanay na magbubuo ng isang organisasyon. Hindi lang po ng mga massage therapist, kung hindi po nung mga licensed massage therapists, no? So, ayun po, that's a prayer item for me. So, the next one here includes engaging in internal assessment and accepting external scrutiny of all aspects of the professional performance, as well as remediation and discipline of members who have failed to meet professional standards. No, so ito po yun, sinasabi na po natin, no? Paulit-ulit natin pinag-uusapan, kapag mayroon po tayong organisasyon, kapag mayroon po tayong samahan, at ang lahat po ng kasapi mo nito ay talagang dedicated, talagang decided na kailangan ingatan at tulungan natin. Hindi lang naman kasi ito about regulation, eh. This is about promoting the industry, because the moment our industry have a good reputation, the moment that the industry maintains a good name, no, alam niyo po, sa totoo lang po, mas dumadami yung ating kliyente, no? Kasi ano yan, word of mouth yan eh. Word of mouth yan. Pag-uusapan po tayo at pag nalaman po nila, nako, kahanga-hanga naman tong grupo na to, kahanga-hanga naman ng industriya ng pagmamasahe, then things could happen. No, things could happen. Okay? So, yun po ay actually, ayan po, daragdagan pa po natin. Okay? Collaborate with other massage therapy associations. Yan, no? Unfortunately, sa ngayon, tulad sinabi ko po sa inyo, may mga nauna, sunod-sunod po na association, medyo nagkaroon po ng problema at eventually it died a natural death, no? Pero yan lang po. Yan lang po yung ano po niyan, promote or working with other associations in the promotion of professional career in the field of massage. Okay? So that's an idea na kung sakasakali lang po na mayroon pong other prevailing or existing na mga massage therapy associations. And licensed massage therapists must be encouraged to upgrade their skills and knowledge towards the profession or the promotion or the enhancement of the massage therapy. No? So yun po yung ano po natin. Kailangan tuloy-tuloy po yung ating po mga pagsasanay, tuloy-tuloy po yung pag-upgrade, no, pag-enhance ng ating kaalaman, ng ating kahusayan para sa kapakanan ng buong industriya ng pagmamasahe. Okay? Ayan po. Moving forward, sabi rin po dito, professional criticism of associates should be made for the welfare of the client and service. This should be done only in formal and formal accusation. No? Ito yung patungkol sa mga reklamo, patungkol sa mga complaints. No? Kailangan, ang complaint kasi, wag natin na naman po sa social media. No? Kasi walang kalaban-laban po yung nirereklamo natin. Di ba? Sinisiraan lang natin, and then without them knowing the both sides of the coin. Okay? So, a massage therapist must not criticize the qualifications of any competitor, yan, to gain experience in employment. No? Ito yung nga po, yung masiraan para tayo po makalamang ng ating pong kapwa. So, iwasan po natin ang ganong uring mga bagay. Okay? So, ayan po. Actually, nagre-review lang tayo ng kaunti, no? Pinag-usapan natin yung mga bagay nito kasi I just feel that we need to emphasize these things, no? Not only once but twice. Okay? And then ang sumunod dito ngayon ay tingnan natin yung duties towards the employers. Employers would mean yung mga tumanggap sa atin, nagbigay ng opportunity na tayo makapagtrabaho sa kanilang spa, sa mga establishment po nila. Okay? Massage therapists shall not enter into any agreement with any institution or enterprise of suspicious or ill repute, or are in any manner involved in illegal activities. So, ibig sabihin lang po noon, no? Sa totoo lang po, this is something that's self-explanatory kasi po, kailangan lang po natin mag-ingat. No? Huwag tayo makipag-associate, huwag tayo ma-involve sa mga illegal na mga gawain. No? Mga bagay na mayroon pong business entities na medyo hindi maganda yung kanilang reputasyon.
Okay? Massage therapist must employed under a spa home service establishment shall faithfully and wholeheartedly abide by all legal agreements entered into therewith. No? I would like to emphasize this term here kasi dito po na-mention po about the home service, no? Spa home service. Kasi po kalimitan, ewan ko lang kung if you have encountered this one, pero sa aking karanasan po kasi, maliban na lamang kung talagang mayroon pong prinsipyo, mayroon pong pinanindigang tama yung manggagawa, no? Kasi yung home service kasi very prone yan sa mga temptations ng, alam nyo na yung mga involving mga clients, no? Kasi you go to a spa on your own, sometimes, no, on your own, and you really don't know what's happening within that time na nandoon ka sa kanila, no? So, may mga problema sa totoo lang po, no? Kaya dito po sinasabi po dito kailangan maging tapat po tayo sa ating po mga employers, no? Maging tapat po tayo sa ating pong agreements, no? Pag sinabi po na pagka may client kinakailangan i-ano natin, no? I-reflect natin. Kung may client po tayo, sabihin natin kung ano yung talagang nangyari, kung magkano pong binayad, things like that, no? Kasi the moment na magsimula po na magkakaroon po ng mga pangungupit, no, I'm sorry for using the term, no, kasi sometimes that happens, then sunod-sunod na po yan, lalo na yan ay magiging pattern na po ng isang tao, magkakaproblema po yan eventually, no? So magkakaroon po ng kasiraan. Papaano na lang tayo, di ba? Papaano lang tayo? Okay? Massage therapist shall avoid conflict of interest, engage in any activity which competes in a way with the goals of the uh, wellness enterprise. Alisin natin yung training institutions, no, kasi medyo hindi po siya angkop dito ngayon. So ibig sabihin lamang po natin dito is we have to be loyal to our employers, no? We have to avoid having conflict of interest with them, no? Kasi sila po yung bumubuhay sa atin. Sila po nagbibigay ng pagkakataon na tayo magkaroon po ng maayos po na hanap buhay. So ingatan po natin, pangalagaan po natin yung pagtitiwala na ipinagkaloob po sa atin ng ating po mga employers. Okay? Next. Tingnan po natin dito po yung patungkol naman sa, ayan, moving forward, tayo na po ngayon ay pag-usapan natin ngayon yung allied professions o professionals, no? Sino-sino po yung kabilang po sa allied professionals, no? Katulad po nabanggit po natin, pag pinag-usapan po yung allied professionals, ito po yung mga kasamahan po natin sa industriya ng health and wellness na mga doktor, na mga nurses, na mga even physical therapists, no? Sila po yung mga kaagapay po natin sa industriya po ng health and wellness and many others, no? So ano po yung unang dapat nating tingnan? Sabi po dito, refer client to other allied health professionals on health concerns not within the scope of our expertise. No, so malinaw po 'yon. Wag tayong mangahas na pasukin po natin yung gawain na hindi naman angkop sa ating pong profesyon bilang mga massage therapist, no? Number one, we are not allowed to make diagnosis, and more so, we are not allowed to make or issue or come out with prescriptions, lalo na pag involving medicines. Kasi po hindi po yan kabahagi po ng ating pong trabaho, hindi po yan kabahagi po ng ating expertise, okay? Perform only those services within the scope of your qualification, certification, and professional affiliation. So within what we should be doing only, which is the massage, no? Diyan lang po tayo, no? Kung tayo po ay nagsanay ng shiatsu, no? Kumbaga shiatsu po wag ka mang mga gumawa naman po ng mga ibang mga modalities na hindi mo pinag-aralan, no? Wala kang sapat na certification, no? More so wag kang magsisinungaling, sasabihin mo sa client mo na alam ko po yan, meron po akong kasanayan regarding that thing, no? So iwasan po natin po 'yon, no? We have to be true to ourselves. We have to be true to what we have as a massage therapist. If you want to perform other things, then you have to do some other trainings as well and earn that, corresponding na mga certification na mga yaan, no? Pangatlo na makikita po natin, acknowledge and respect all other ethical healthcare providers and geared towards working harmoniously
and professionally to promote health and wellness. No, paulit-ulit po yung salitang professionalism, harmony, no? Yung mga ethical standards, paulit-ulit po 'yan, no? Kasi po tayo pinalalanan po ng DOH na kailangan po natin makipagtulungan, no? Huwag tayong makipagtunggalian. Lalo na sa ibang mga health professionals, we have to work with them, no? If there's a need, like what was mentioned earlier, if there's a need to refer certain people with certain conditions to doctors and appropriate na mga health professionals, then we have to do so. Ayan po yon. Okay? At ang sumunod po dito ay, ayan na po, no? Nandito na po tayo sa panghuling bahagi po ng ating pong duty, ng ating pong obligation sa ilalim po ng ating pong massage code of ethics. Okay. So ano po yan? Ang pinakahuli po is duties, our duties and responsibilities toward the general public. Sino po yung general public? Of course, yung mga nasa community po natin, no? Yung mga nasa barangay po natin, no? Mayroon po tayong mabigat na tungkulin para sa kanila sa atin po na sa kanila na ating pong na sumusuporta sa atin, no? Sa ating profession bilang mga massage therapists. Okay, number 1. Tingnan po natin. The first thing that showed up here is a massage therapist should cooperate with proper authorities in the promotion of health in the community. Yan, no? So ibig sabihin po noon, tayo po ay kasangga, no? Tayo po ay makipagtulungan. Sino po yung proper authorities within our community? Ito po yung mga barangay officials po natin, no? Yung ating barangay chairman, no? Sila po yung mga proper authorities within our community, and that's why we have to work with them, we have to cooperate with them, no? Kung mayroon po silang mga nilabas na mga na mga directives, then we should be tayo po yung frontline, no? Tulungan po natin sila na ma-implement po kung ano po yung naisin po ng ating po mga barangay officials. Okay? So, cooperation. Ang sumunod po is a massage therapist must render community services. Ayan. Kaya papasok po dito yung pinag-usapan po natin, di ba, na nabanggit ko sa inyo, na kailangan nyo po as a requirement for you to be endorsed sa DOH is you have to organize among yourselves, o kung mag-isa ka lang, you organize by yourself a community outreach, no? Ito po ay under po sa program po natin dito sa AUSA. We used to do that many years ago. Kaya lang medyo nawala po siya for a while kasi nung nagkaroon na po tayo ng pandemic, nagbago po yung setup at iniiwasan po yung person-to-person contact, no? Pero we used to do it before, kaya binabalik na po natin sa ngayon at kailangan po natin because this is one way to give back what we receive from the community, no? This is payback time, no? Kaya tumulong po tayo. Ayan. Pero ako personally, ang aking diyan is siguro mas magandang i-target po natin na maging client ng ating outreach is yung mga senior citizen, no? Sila po yung sektor na nangangailangan po ng kalinga. Okay? So, banggitin ko na lang po uli para doon sa hindi pa po nakakaalam. It could be done with pwede naman siyang half day. Kung trip niyo po mag whole day, it's all up to you, no? Depende yan kung paano i-didiskarte po yon. Pero personally ako, okay na po sa akin mag half day. That pwede na po yung mga at least mga 3 to 4 hours, no, na outreach, no? Maganda din po ano din kayo ng mga kasama nyo, no? Hindi naman necessarily mga estudyante, na kapwa estudyante, kundi kasama nyo na mag-organize kayo, then you go to your barangay. And I remember telling si Ma'am Fe, no, si Ma'am Fe Calzada, sabi ko sa kanya, maganda kung meron kayong ganung outreach, ma'am, kasi that's one way to promote your services. Sabi niya, tama nga, no? No, that's one way to link with the community, to link with the people in the community, no? Kasi yun nga po, para makilala din po yung ating serbisyo. Okay? So, you have to collaborate. But huwag kayong gumalaw pag wala po yung, of course, clearance coming from or endorsement coming from your barangay officials, no? Yung inyong barangay chairman. Maganda po yan eh. Maganda po yan, and that will also help develop your skill of collaboration, no? Kailangan po natin mag-collaborate with other people
para ma-promote po natin yung ating nalalaman, makatulong sa ating kapwa at the same time, without you knowing it, magkaroon po kayo ng client base. Ayan, no? So that's a good thing, no? That's a good thing. Inform the public that licensed massage therapist is a noble profession along with allied health practitioners. No? So, ibig sabihin po nun, ito po yung panahon na sinus-showcase po natin yung ating husay. Then, when we interact with the community people, na ano natin, no? Na-educate natin sila kung ano yung ginagawa natin at ano yung, higit sa lahat, ano ang kahalagahan, ano ang importansya ng masahe, no? Sa pagpapanatili ng health and wellness ng isang tao, sa pagpapanatili o pagsulong ng ng healthy lifestyle, ika nga. Okay? So, maganda po 'yon. Okay, the next one here is okay, yun lang pala. Para may kulang pa yun eh. I think the one that's missing is about yung kung ano po yung mga regulations, ano po yung mga pamantayan, ano po yung mga direktiba coming from the government, dapat tayo po doon ay sinusunod po natin. No? Mayroon po akong naalala na something that says the laws of the land. No? Tayo po yung nasa frontline ng pagsulong po ng mga pagtupad ng mga batas, no, lalo na kung may kinalaman po sa health and wellness, no. So yun po yung mga bagay na kailangan po nating na tayo mapalalahanan. Napag-usapan na natin katulad ng nabanggit natin. Let's go back once more. Tingnan po natin, we have discussed for a while. Ayan, nabanggit natin na ang kahalagahan po ng pagkikilala ng ating pong code of ethics, no? Na ito po ay nabanggit na natin kamakailan na ito ay inilatag ng kagawaran ng pangkalusugan para sa lahat sa atin na nagmamasahe at inaasahan na tayo ay nasa frontline po ng pag-iingat, pagsulong at paglalim po ng ating kaalaman sa industriya po ng pagmamasahe, no? So we have discussed, nagsimula po tayo sa talakayin natin about our duties to our clients. Pinag-usapan din natin yung ating duties sa ating profesyon. Pinag-usapan po natin yung duties po natin sa ating kapwa massage therapist. Pinag-usapan din po natin yung ating duties towards the allied professionals. We have also discussed our duties more so with the general public. No, so mga bagay na to na napakalaga bilang mga massage therapist at yan po ang mga tungkulin na kailangan nating gawin. Yan po yung mga tungkulin na kailangan nating gampanan ng bukas sa ating po mga puso, no, sapagkat tayo po ay wala namang ibang magmama sa industriya ng pagmamasahe, di po ba? Tayo lang po. No, tayo lang po mga ngalaga po natin pong industriya. Tayo lang po ang nararapat lamang na tiyakin, no, na lahat po na nasahanay po natin ay nagtutulungan. Wala po, iwasan po natin yung panunulot, paninira ng kapwa po at para lang to have gain advantage. Okay? So, ayun po, maraming salamat. If you have any question, and ayan, actually medyo maaga po tayo, no? Napag-usapan na natin, nagkaroon po tayo ng madali ang review po sa mga natalakay na po natin. I would like to hear from you if you have any question, meron po kayong clarification. Sige po, paki-shoot na lang po or maybe you could chat your questions sa ating pong chat box. Okay? Ayan. Okay, sila nagpapaalam na po. Ayan, okay. So later po, hopefully meron tayong video. No? I hope you were able to watch the videos in the past na ginawa na po natin. And to those among you na hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel ng AUSA, that's Benji Eugenio LMT, I strongly suggest, puntahan nyo po yung site na ito, puntahan nyo po yung YouTube channel na to, and then i-ano po kayo, mag-ano po kayo, tawag nun, you subscribe to it and also i-click nyo po yung notification bell para po in case na may bago tayong ilalabas na mga YouTube, na mga videos sa YouTube ay kayo po ay ma-notify. Okay? Sige po, I'm waiting. Ilang episode pa
Ilang episode na po natin, sir? Ano ba to? Ano tong tanong mo, Charmaine? Ilang episode? Ah, yeah. Yung ating Code of Ethics, tapos na po tayo by tomorrow, hopefully. Tomorrow. Oh yeah, Thursday tomorrow. Yeah. Magsimula na tayong pagpasadalan din ng konti yung Presidential Decree 856 and Chapter 13. But we will be delving more on the code, Administrative Order 2010-0034, which is the, ano po yan? Ito po yung pinaka-latest na, ang tawag nun, latest na, masabing latest, 2010 pa to actually. Ito po yung revised na implementing rules and regulations. But the regulation, this implementing rules and regulation is based doon sa Presidential Decree 856, which to look at it, medyo matagal-tagal na rin. Okay? Sige po. Marlon is asking, sir, pwede po bang mag-community service pero invite na lang po namin sa spa para mag-massage ng... I do not encourage that, no? Kasi ang community service is done in the community, no? Kasi pag dali niyo po sa spa, spa service na 'yon. Ako, hindi, mas maganda po, gawin niyo po is you invite people, you coordinate with your barangay. Kasi, di ba, yung normally mga barangay, may mga gym po yan, may mga covered area, mas maganda doon po, no? So, you coordinate with them, and you do it there. I do not encourage doing it in your spa. Dalhin niyo po doon. I- Parang hindi ko ma-reconcile kung paano mo ano yun, i-term na community service. Okay? Pwede po magpa-send ng copies ng lesson po natin, sets of copies. Soft copies, when you say soft copies, everything that we do is uploaded, no? Recorded and uploaded sa atin pong YouTube channel. When you say soft copies, baka ang sinasabi mo yung digital copy ng manual, it's there sa website www.ausaonlineschool.com. You can get it there. Pero yung mga lessons po ay medyo mahirap nating gawin kasi we have many courses, many tools na ginagamit. Di ba? If you remember, meron tayong Mentimeter, meron tayong minsan mga slide, yung ganon. So, mahirap po kasi i-capture at it will take time kung gawin po natin. Okay? Pwede po ba, someone is asking here, si Maria Victoria Reyes, ma'am, I'm checking pwede po sa church or homeowners ng subdivision, pwede po, no? Pwede po, wala namang quarrel. Basta wag lang po sa spa. I will not encourage you doing it in your spa and then sabihin nyo na community service, no? It should be done within the community. Okay? Ayan. Preferably, ako personally, I prefer yung sa barangay. No? Kasi from the barangay, you can ask certification na meron kang ginawang ganitong activity and then you could do your photo ops, you can send it to me. Okay? Yeah, Michael is asking, Sir Benji, can you help us groupings for community service po? Yung taga Manila and province din po, paano po yun? Somebody will lead us. For Manila people, di ba meron naman kayong group chat, nag-devise ako ng group chat for you, then doon na lang kayo mag-uusap. Mahirap kasi kung buong Manila group magkaroon ka ng isang outreach kasi malaki po yung buong Manila no? So I would suggest you just group among yourselves, yung kayo na lang mag-uusap, yung malalapit lang sa area nyo para makapag-network na rin po kayo, no? Kasi kung as a whole, number one, medyo madami-dami na kayo at hindi nyo mabigyan ng mahirapan po iba sa travel, no? Kasi matraffic po dyan sa Manila. You try to organize among yourselves. At yung target period nyo probably, pwede kayo magsimula by September, October, thereabouts, pwede na po, no?
Okay, yes, Yes, ma'am. Mr. Marian Secretary. Gonzalez. Go ahead po. Ay, Go ahead iko-concern po. ko lang po yung nawala po yung sound niyo, sir. Sorry po. Ano po? Yung kanina po, sir, nawala po yung sounds niyo. Ngayon lang po na open. Ah, okay. O kasi Sige po. nagfa-fluctuate eh. Biglang at the end kanina lately nawawala-wala ano, nagfa-fluctuate yung ating ano. Eh sige po. Salamat for that Apo, sir. Sige po. Miss Marian. Okay, sige po Okay po. kung mayroong wala na ibang may tanong, I think that will be all for today and be prepared tomorrow. We'll be talking about the which ano lang, pahapya lang pag-aralan natin yung PD856 and also start talking about the AO 2010-034 na kung saan ito po yung revised implementing rules and regulations pertaining doon sa PD856 ng ating pong masas ng pagmamasahe po. Okay. Sige. Mga palaala lang po before we go. Number one, start working on your video. Okay? Pag-aralan nyo na po, panoorin yung mga video natin sa ating YouTube channel. Exactly po, meron tayong spiel, gayaan yung spiel, and then you perform, you master the 5 basic strokes para po, yan po yung bahagi po na inyo pong submission, no, na requirement. And then yan po yung gagawin nyo po sa harapan po ng DOH, no, so inyong oral practical examination. That's preparation for number one. You also prepare for your forthcoming exam. No, you're supposed to have, kasi unang sinabi po natin yung prelims ninyo August 5, but I made mention before na gawin nating August 7, no? Friday, that's a Friday. That's a 50-item preliminary examination. So that would mean lahat po ng tinakil natin sa simula hanggang sa kasalukuyan ay ating pong ay maging bahagi po ng inyo pong preliminary examination. And by the way, may tumataas ng kamay. Si Evelyn. Evelyn, you're raising your hand. Go ahead, please. Yes Ev- po, the coach. Nag-PM po ako kung pwede pang humabol yung anak ko po, sana. Please. Ah, okay. Sige po. Pero yung tulad sinasabi ko, masas therapist ba yung anak mo, ano, Miss Evelyn? Hindi po, first time pa lang po. Pero yun po, kasama mo siya sa bahay? Yes po, kasama ko po siya. Sa wellness Oo, din po kasi namin. yun po yung worry ko, ma'am, Kaya eh. gusto Kasi ko iti-train siya. pag first timer po, obligation niyo po na turuan po siya kasi mahirapan po siya sa hands-on. Yes po, yes po. Magkasama po kami, siya po ang katulong ko sa wellness po namin. Okay. So yun lang po Okay yung po. aking Kaya, ano, pagka ayun, yes ma-assure niyo po. po sa akin yung ganong bagay, I will allow him to ano ba, him or her? His po. Him. Lalaki. Lalaki po, Oh, I lalaki. will Yes po. allow him to join. Okay? Ay, yes po. Thank you so much Basta po. magaan pa naman yung mga discussion natin, no? First few weeks natin, magaan pa naman yun. So, hindi Yes masyado po. mabigat. Ang Apo. mahirap lang pagka anatomy, physiology na microbiome, medyo, ano yon, medyo mahirap na ng konti. Okay, sige Yes po. ma'am. Thank you Ipaki-ano po. mo. Sige po, magpe-payment na po ako. Nag-registered na po siya, coach, nung isang araw pa. Sige. Kung Ah, ganun, okay. ano na, settle mo na yung Bukas po. payment. Opo, Kaya po, opo. magbabayad na po ako. Nag-confirm lang po ako sa inyo. Sige, sige. Okay, thank Pasensya you ka so na. much po. Nabasa ko yung message mo, hindi ko lang nasagot agad eh. Okay. Okay po, thank you so much po. Oh, Okay, bye-bye po. yeah. You're welcome, Evelyn. Thank Okay, you. sige po. Si Ricardo. Rick, any question, Rick? You raise your hand. Sir Rick? Sige po, paki-unmute mo yung sarili mo, Sir Rick. Ricardo? Sir, Yes, sir. Go ahead po. yung about sa spill ba? Yung spilling kasi sa barley siya. Ikaw, Ano yung RA, tanong mo? Ano yung, yung tanong mo? yung RA in hindi na ranking ba yung spilling sa spill? Sa video is parang breaking performance. Ano po ba? Sir, medyo malabo yung ano mo, hindi ko masyado malinaw yung sinasabi mo, sir. Pwede mong paki-type mo na lang sa chat box, basahin ko. Ricardo, paki-message na lang sa chat box, then I will just read from there. Okay lang?
Nawala siya. Ricardo, Sir Rick. Okay, bumalik uli si Ma'am Maria Victoria. Miss Reyes, go ahead po. Ma'am Victoria. Okay. Naka-mute po, paki-unmute nyo na lang po yung sarili po ninyo. Sir Rick, paki-type na lang po. Ay medyo na-confuse ako dun sa tanong mo. Okay, so pa-unmute po. Yung ranking sa spiel, okay, sige. Yung ranking sa spiel, sa video, iba ang pronunciation. Anong ranking sa spiel? Sa video, iba ang pronunciation? Raking siguro yung sinasabi mo. Ano ba yan? Raking? Ganito po yun. Yung pronunciation, kasi may mga regional accent tayo eh. So, iba-iba minsan yung accent po natin. Basta kung ano lang po, wag nyo na masyado ibada yung accent. Kasi ako din ba, iba-iba yung accent ko eh. Although 20 years ako nasa Manila, minsan hindi ko malaman yung accent ko. Kaya yun po, ganun din po yan. Wag nyo lang i-mind. Basta basahin nyo lang po yung sa spiel, sundan nyo lang po yung spiel. Maybe you can modify a little about your spiel. Importante po, you have ownership sa spiel ninyo. That's the way you deliver and yung piece na sasabihin nyo sa harapan ng inyong assessor. Guide lang po yung spiel na yan. So you can modify that if you want. Yung yung po kasi sa video and the script, may napansin po akong may pinutol na ibang part. Okay lang po ba yon? Sa video, sa film. Sa video, yung video kasi, minsan na-edit po natin, kaya hindi na nakaka-capture yung iba. Ang importante lang po, sundan niyo yung spiel, no? At ang inyo pong basic guide, nandun sa manual po. Nandun po yung pre-massage, massage proper, post-massage, and then the 5 basic stroke manipulations. Yun po yung magkaroon po kayo ng mastery po nun. Okay. Sir, yung video po ba na gagawin namin, i-demo po ba yun sa yung nasa spiel? Ganito po yon. Yung spiel is your talking points. Yung spiel is your guide points. At yung nasa spiel, nandun po yung kinuha natin sa manual po yon. Yun po yung gagawin po ninyo at ipipresent. No? At yung video yung gagawin ninyo, yun po yung video o yung presentation na ipipresent nyo sa DOH. Ayan, kaya ginagawa po natin yung spiel para yung magpa-practice po kayo, yun po yung guide. And that will be the material that you will be using when you face your assessor come December. Ayan po. Kaya yun po yung purpose po ng ating spiel. Yung spiels for ranking instead ranking. Okay. Yeah. Sige lang po. Typographical error. I apologize for that. Yung rating naging ranking. Okay. Sige. I think that's the point also of Ricardo kanina, no? Thank you for that, Miss Romilin. Ayan. Tanong ko lang po, kasi marami akong services na ginagawa like ICE, healing points, bone alignment, needle. I cannot speak for DOH, ano po? Kasi kung yung mga bone alignment, di ba mayroong mga ano yan, may chiropractor certification? Mayroon yan eh. Alam ko mayroon yan sa PITAC, sa Philippine Institute for Traditional Alternative Healthcare. Meron pong ganun silang certification. Okay? So, you coordinate with them, no? You try to visit their website and you try to ask them. I cannot speak for DOH on that, Leilani. Okay? Yeah, tama yung sinabi ni Victoria, ni Ma'am Reyes. Sa PITAC po yon. Anything alternative, doon po tayo mag-coordinate.
Ma'am, ang DOH at ang PITAK ay iisa. No, kasi nilagay mo dito, hindi part po siya ng DOH. PITAK is attached agency. No? Ito po yung DOH, hindi ito po siya. Attached agency po ng DOH. No? So, wag nating sabihin hindi po siya DOH. Iisa po yung PITAK. Kaya lang po yung PITAK is siya yung sa alternative medicine ng DOH. No? Siya po yung part po doon. Okay. Oo. Okay, okay. Yun pala ang ibig sabihin ni ano. Yeah, okay. Umbrella po siya ng DOH. Under po ng DOH ang PITAK. Ayan. Okay, sige. That's a good thing. Okay, sige po. Wala na ibang tanong? Palaala po, by the way, para doon sa inyo po na hindi po nag-avail ng 50% less, which means before kayo ma-exam come August 7, you are required to pay your monthly tuition. Okay? Monthly tuition. So wag po nating kalimutan po yung monthly tuition ha. Hanapan ko po kayo ng payment, proof of payment bago ko i-consider yung inyong exam. Ayan. In fact, you are not allowed to take the exam unless na-settle nyo po yung monthly payment kung kayo po ay hindi po nakapag fully paid. The others have fully paid. I think many of you have fully paid, no? So magkano yung babayaran? Ito po yung paghandaan nyo po. Sa inyo pong tuition kasi, that's 8,850 and ang inyo pong monthly due is 2,960, no? Monthly po 'yan. Ang total po niyan is 8,850. So please pay on time. The same GCash account ang gamitin niyo po. It's under account name Benjamin Eugenio Jr. 0969-204-3324. Ayan po. Na huwag niyo pong kalimutan po ha, you settle your obligation on or before August 7. Ayan po. There would be 50 items for your prelims. Okay? So, huwag niyo lang kalimutan po. Yung mga hindi pa po nakatanggap, kasi nag-send out na ako ng mga libro, kung hindi pa po kayo nakatanggap, kasi sa dami na nag-request, PM nyo po ako please. Excuse me. I-PM nyo po ako ha, paalaala lang po. PM nyo po ako. Discount sa blind. Yung blind, meron ako special rate kay blind. Sa mga visually impaired, paki-PM nyo lang po ako. Sports massage po ba? Under din po ng LMT. Mga gagawa ng physical therapist, blazing, cupping, din po siya. Ang sports massage, technically, wala namang rule of diyan kasi parang generic kasi yung sports massage walang problema sa sports massage kasi ang source naman yan ay 5 basic strokes under DOH. So okay po yung sports massage. Yun lang yung bone setting kasi medyo na yan medyo technical na siya, no? Kaya kailangan coordinate kayo sa PITAK para matulungan po kayo on that. Lahat po ng certified na mga services ko from Walindo Walgedo. Walindo Walgido. Hindi ko po siya kilala, ma'am. I'm sorry. Okay, sige po. Wala na, no? I'm reading your messages. I think yun na lamang po. Si Michael nagpasalamat na siya and the others. Okay, sige po. So, yun lang po yung mga paalala po natin. And last lang po, ito na sinabi ko po, yung mga nag-request po ng book, kasi po ang usapan po natin first come first serve, so inuna po natin yung mga nauna na request. But to you na nakapag-request na rin po, nakapag-payment, nakapagpadala na po ng 1,000 pesos for the payment, you let me know. PM nyo lang po, huwag nyo pong ilabas sa group chat any concern, personal concern, para madali kong mabasa sa group chat nyo po ilabas.
pwede niyong, sorry, not a group chat. Huwag niyo pong ilabas sa group chat, but doon sa inyo pong, sa akin pong private account, no? PM niyo po sa akin. Pwede kayo mag-remind sa group chat, but no, do not expect, kasi right now you almost 70. 70 po kayo mahigit, 60 plus, no? Marami-rami kayo, kaya sa dami ng communication, yung convo, minsan hindi ko nababasa yung mga bagay na like unlike kung naka-PM sa akin. Madali ko po siyang mabasa, ma-monitor. But minsan nakakaligtaan ko pa rin po, sa dami din po na nag-PPM pa rin, paminsan-minsan. Okay, so that will be all for today. Thank you so much for your time, and see you again tomorrow. We would be continue on with our discussion under po sa massage practice, no? Hindi po application kung hindi sa ilalim po ng massage practice. Okay, so that will be all. God bless and see you again tomorrow. Bye for now.